Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman natin ngayon itong kay Madriaga, Saldico at Gutesa. Sino ho ba ang mas credible? Okay? Diretsuhin ko na kayo. Si Madriaga ang credible dito. Hindi credible si Saldico, hindi rin lalong credible si Gutesa. Hindi porket dating Marines, credible na. Mas nakakapagduda pa nga yun, bakit dati? Hindi pa naman yan senior citizen. Di ba? Oh. Bakit po mas credible etong si Madriaga? Kasi yung si Madriaga anytime pwedeng iharap sa korte. Magkakaroon na nga ng House investigation. Sana magkaroon din ng Senate, 'di ba? Sa kanyang mga allegations. Oh. Tingnan yung nangyari so eto hong si Ramil Madriaga na kuya-kuyahan ni Sara na labs na labs ng mga DDS no. Na-meet ko na to dati pa nung sa opisina ng ISDA. Yung Inday Sara Duterte Churvanes sa Quezon Avenue. Okay? Dahil malapit lang yan sa amin. Doon namin na-meet yan sa ISDA. Kaya lang ngayon, tinatanggi na pati yung kanyang grupo na isip na ginawa niya. Inday Sara, ikaw ang presidente ko. So, dito, sinasabi diyan, July 2023, he was identified by PNP Anti-Kidnapping Group and as the alleged leader of a notorious kidnap for ransom syndicate and was among the AKG's top 5 most wanted person at the national level. Alam niyo, kagaguhan yan eh. Paano magiging most wanted yan? Wala naman siyang ginawa ng kalokohan. Yung 1997 case niya na-dismiss ng Korte Suprema yon. Paano siya mawa-wanted? Di ba? Ito yung kakagawan kasi ni Harry Roque. Now, July 12, di ba? Nahuli siya ron sa bahay niya sa Cainta. So ngayon, ang sinasabi ng iba, masamang tao yan, lalo yung sinasabi ni Harry Roque na sumira sa kanya. Well, gusto ko lang ipaalam sa inyo, mga taga DDS. Merong Rule 130, Section 20. Sabi rito, competency of witnesses. So all persons can perceive and perceiving can make known their perception to others may be witnesses. So yung mga kahit na sino po pwedeng maging testigo kung meron siyang nalalaman dun sa nangyari. 'Di ba? Kung tawag ito yung meron siyang personal knowledge. Ang istorya nga nito ni Madriaga, although sinasabi nila security guard lang yan, wala din naman totoo yan. 'Di ba? Sabihin ko nga sa inyo, hindi nga niya kailangan mangidnap eh. Hindi niya kailangan. Mayaman ang angkan nito. 1997 pa lang, alam ko na yung kaso nito. Estudyante ko noon. Sobrang pasikat ang administrasyon. Hindi administrasyon. Ang dating Vice President Joseph Estrada noon. Kasi nagpaplano siyang komandidato pagkapampanguluhan. At si FBR noon, sobrang luwag sa kanya. They are in harmony. So yung kanyang grupo noon, yung task force ni ERAP, masyadong bida-bida. At ito ngayon, ang isa sa kanilang nabiktima, si Madriaga. Later on, pinuri pa nga ng Korte Suprema yan, yung dinismiss yung kaso eh. Kasi siya yung naging susi para matukoy yung kinaroroonan ng mga biktima, ng mga kinidnap. Sa kay mismong nakakidnap, hindi nga siya maituro na siya yung kidnapper o isa sa mga yun eh. Ngayon, ang sinasabi rito, kahit na sino po pwede, hindi po kinakailangan dito na yung tao ba merong bad records. Hindi po automatic na kapag yung tao merong dating kaso, hindi na pwedeng mapaniwalaan na sira na yung kanyang credibility. 'Di ba? Ang credibility ng tao matitest yan. Kaya sabi rito, examination of witnesses. The testimony of a witness is not to be discarded simply because he has been previously convicted of a crime. Hindi ganon. And again, hindi naman talaga siya na-convict. 'Di ba? Na-convict lang siya ng RTC, but it was totally reversed by the Supreme Court. Kasi si RTC mayroong mahalagang argumento na hindi nila tinanggap.
At pinagbasihan nila yung tamang hinala ng mga kapulisan, yung kanilang theory bakit nandun siya malapit sa pinagka-holdapan. Eh natural, amo niya yung mga yun eh. Noong 1997. Diba? Hindi automatic. Oh. Eh si Digong nga, mamamatay tao, ang daming pinatay. Inaamin niya publicly. Hindi ko nga malaman, nung vlogger pa nila ako, hindi ko nga malaman paano ko i-depensa yun eh. Hindi ko pwedeng sabihin, it's just a joke. Sabi niya, seryoso talaga, pinatay ka mga yan. Sabi ko, hindi, joke lang yun. Hindi ko naman siya personal nakakilala. Di ba? Now, kulit ng ginawa eh, no? Sabi nga ni Palsis, Harry Roque is afraid to come back. Takot daw po si Harry Roque umuwi ng Pilipinas. Ha? Hindi po dahil sa kaso niya ron sa Pogo, human trafficking. Actually, yung human trafficking na yun, ano yun? Kung ako magiging judge, hanggang ngayon hindi ako kumbinsido na si Harry Roque involved dun sa human trafficking. Kulang para sa akin yung mga ebidensya na nababanggit doon sa Quadcom. Kulang 'yun. Pero ito po yung totoong kasong kinatatakutan ni Harry Roque rito. Ito pong pending cases niya, like nung kidnapping, torture, yan yung ginawa niya rito kina Madriaga. Sinampahan siya ng kaso diyan dito ni Rosendo Madriaga. Yan ang kinatatakutan niya dahil mga non-bailable offenses yan. Hindi ito. Hindi yung human trafficking na yan. Sabi pa ni Harry, hindi po ako pugante dahil hindi ako umalis para iwasan yung kasong kriminal na tinanim nila sa akin. Tanim kaso naman po yun. Walang ebidensya. He's referring to the human trafficking. Diba? Wala, abogado ka eh. Abogado to eh. Walang ebidensya. Pero ba't di niya maharap? Kasi takot po siya dyan dito sa kaso niya rin ito. Land grabbing. Yan ang isa sa mga kinakatakutan ni Harry Roque. O sige, ako hindi takot si Harry Roque, pati umuwi. At bakit? Bakit? Ito mga DDS, I'm sure di nyo kayang sagutin to. Sino ang mas credible dito at tunay na nagmamalasakit kay Digong? Si Botanding o si Butike? Si Salpanelo. Pakisagot. Mga DDS lang ang sasagot. Sino ang mas nagpapahalaga, nagmamalasakit kay Digong? Si Salpanelo o etong si Botanding? Sige nga, sagutin nyo. Okay? Hindi nyo kayang sagutin, ano? So ngayon, eto, tinatahan natin tong sulat na to. Ito ay sulat po ng Rosendo Madriaga. At sila, magkapatid, ay parehong nasa kulungan. Sabi rito, sabi niya, dati daw siyang, dati. Dati talaga. 2019 pa ako nag-vlog eh. Actually ako full time ako pagkatapos ng pandemic. Okay. Sabi rito, Justice Lisa D, ma'am, hingi po ako ng tulong sa inyo. Tingnan niyo, sinusumbong niya ito si Harry Roque, yung ginawa ni Harry Roque. Again, ito po ay pinsan ni Ramil Madriaga. Sabi rito, Justice Liza D. DIY yan hindi yan do it for yourself, hindi yan. Ma'am, hingi po ako ng tulong sa inyo. Ako po ay inaresto sa loob ng aking tahanan noong June 14, 2022. Grabe no, panahon no, nasa pwesto si Harry Roque noon panahon ni Digong yan. 2 linggo na lang lalayas na, gumapang ka walang hiyaan. Sabi niya, sa kasalanang hindi ko alam. Dahil wala naman pong nabanggit ang mga pulis sa akin, wala po kong nagawang pinagbabawal ng batas. Dinala po ako sa isang lugar kung saan po ako ay kinausap
na makipagtulungan sa kanila. Sinabi po nila ang ginawa ko na pagkidnap sa magpinsan na Chinese. So wala siyang alam-alam. Sinabihan daw siya ng mga pulis, makipagtulungan ka sa amin kasi may kinidnap ka na dalawang Chinese magpinsan. Sabi sa kanya. And then pinasulat po ako sa isang papel kung ano nangyari. Wala po akong maisulat dahil wala akong kinidnap. Nagalit po sila sa akin. Sinimulan na po nila akong saktan. Maya-maya po dumating po si bakla. May mga kasama pong 3 chika babes. Tinanong po ako kung merong kaso noon na kidnapping. At ang aking pinsan na si Ramil Madriaga, nakasama ko. Sinabi ko po meron po pero pinawalang sala kami ni Ramil dahil wala naman po kaming kasalanan talaga. Tinulungan lang po ako ni Ramil sa kaso pero kinasuhan din po siya ni Vice Presidente Erap. Yun. Tinanong po ako ni Attorney Harry Roque kung kilala ko yung kasama niya. Sabi ko po, kilala ko po si Ma'am Margaret Lu. Ang boss ni Ramil at Teresita ang C. Kilala niyo naman yan, di ba? Sabi ni Attorney Roque, naikwento ko po ang ginawa namin ni Ramil na kidnapping at ako po daw ay gagawin na state witness at hindi makukulong habang buhay. Sabi ko po, wala ako talaga, sabi ko po, wala ako alam talaga. Nagtanong po si Attorney Harry Roque, paano ko nakilala si Margaret Lu? Ang inang kulit ano? Sabi ko po, last year 2021, naglapit po ako kay Ramil. Ibig sabihin, lumapit po ako kay Ramil ng tulong o humingi ng tulong kay Ramil na pinsan niya. Dahil pandemic po, wala po akong hanap buhay 1 taon na. Sinabi sa akin ni Ramil na punta ng San Rafael na Botas at hanapin si Choco Ventura, ang security supervisor po na sa Solid C. Tandaan niyo yung pangalan, Solid C. Nakausap ko po si Choco at sinama po ako sa loob ng Solid C. Pinakilala po ako kay Glenn Abanto para magbenta ng frozen products. Cochinillo. Ano ba yung cochinillo? Maliit na kutsilyo? O maliit na biik na lechon? Yan. Black chicken. Yung meron ako niyan. Black chicken. Mahal niyan. Yung ayam semani. At Peking duck. Meron din akong Peking duck. Hindi ho Peking. Tulay yung duck na yon. Sabi rito, isa po sa kondisyon ni Ramil sa akin ay i-monitor ko ang mga guards sa Solid C. Kung nagtatrabaho at hindi pala absent o late pumasok ang mga duty guards doon sa Solid C. Sa Solid C ko po nakita si Ma'am Margaret Lu. Tandaan natin, si Margaret Lu ay amo ni Ramil Madriaga. Okay? Sabi niya, at binanggit niya rin dito, sa Solid C ko po nakita si Ma'am Margaret Lu ng may-ari ng Solid C. Maganda po ang bentahan. Madalas po ako nakakaubos ng paninda, lalo ang mga ito muna, puntahan natin. Yung Justice D na binabanggit niya, ito po yun. 59 years old na si Justice Maria Elisa Sempio D. Anak po siya ng dating, kilala po yun na family law expert na dating taga Court of Appeal, si Justice Alicia Sempio D. Sabi, she's currently serving as chairperson and associate justice of the Court of Appeals, 11th Division, appointed in 2012, di Pinoy. She has been in the judiciary for 24 years. Hinanap ko talaga kung sino ba yung Justice D na binabanggit niya. And then she's a graduate of Ateneo, blah, blah, blah. Okay? Ano to? Nag-ano rin ito, nag-apply ito, ayan o,
In 2022, she was nominated by the Judicial and Bar Council for the Supreme Court's Associate Justice post when former Associate Justice Stella Perlas Bernabe retired but was bypassed. Tapos yung isa rin, recently, parang April lang, nag-apply rin ito para makapasok sa Korte Suprema. Okay? So yun po yung profile niyan. Now, eto pa, yung karugtong ng sulat. So maganda raw yung bentahan nila, gaya ng murang karne ng baboy at baka, cow. Yan. Pati po isda na pampano. Isang taon din akong nagbenta sa pagbibenta ko po ay nakilala ko si Kevin Go na matalik na kaibigan ni Sir Willie Lu. Ito po si Kevin Go at Willie Lu na asawa ni Margaret po. Ang nagbigay sa akin ng mga paninda, binigyan din po ako nila ng motor na NMAX pang-deliver. Madalas po nila akong nasasama sa inuman nila sa building po ni Kevin Go. Nakatabi lang ng building ni Willie Lu at Margaret Lu. Ilang beses ko din pong nakita si Attorney Harry Roque sa loob po ng building ni Kevin Go at Solid C. Ito po si Harry Roque ang kasama ng mga pulis na nanakit, nag-torture sa akin paulit-ulit. Sa isang kwarto, pinipilit po nila akong magpirma sa sulat na sila ang may gawa. Sa araw po na iyon ay 3 beses nila akong binalikan. Yung sobrang bugbog na po ako, ay sinabihan ako ni Margaret na bigyan niya po ako ng 1 milyon. Kung pipirma po ako, hindi pa din ako pumayag kasi wala po talaga kaming kasalanan. Wala po kaming kinidnap. Doon na po ako kinuryente at tinubig. Hindi ko na po kaya. Nagmakaawa na po ako na dalhin ako sa hospital kasi epileptic ako. Sabi ni Kipichu dyan, ang epileptic daw si Ramil. Hindi. Si Rosendo. Si Rosendo yung sumulat na nito yung pinsan. Dalhin ako sa ospital kasi epileptic po ako at kagagaling lang sa stroke. Nawala na po ako ng malay nang magising po ako, kukuryentehin naman ako. Na naman po ako. Kaya nagpirma na po ako sa papel na dala nila para po manatiling buhay at sa korte na lang po ako magsasabi ng totoo. Nang inalis na ako sa Krame, ay inilipat po ako sa Manila City Jail. Doon na po ako nagsumbong sa kinauukulan sa mga ginawa nila sa akin pero wala pong nangyari. Ma'am Justice Liza, hindi po ako masamang tao tulad ng iniisip po ng mga pulis. 10 taon po akong nagtrabaho bilang driver po ng pamilya ninyo. Wala pong ginawang masama kundi po ako aalis sa inyo ni Justice Alice. Maawa po kayo sa akin. Tulungan niyo po ako. That's Rosendo Madriaga. Grabe yung ginawa, no? Ngayon, tignan nyo kung hindi totoo sinasabi ko Nagtugma po yan. Yung Solid C sa Navotas, ni-raid po yan ng mga otoridad. Yung napakaruming cold storage dyan. Kailan po yan? Recently lang, parang 2 days ago lang yan, ni-raid nila. Ito, that was December 11, 4 days ago. Sabi rito, the DA kasama yung CIDG ng PNP, ni-raid po yung Solid C Products Cold Storage Warehouse sa Navotas City. 'Di ba? Tumutugma doon sa sinabi doon sa sulat. Yung sulat, kailan po ito kaya ginawa? Baka may petsa. Uy, naku yari, may petsa. September 1, 2022. Ngayon, sabihin ninyo na ito'y gawa-gawa. Wala pang away niyan. 'Di ba? Hindi para nagkakagulo-gulo niyan ang Uniteam na umitim. 'Di ba? Tugma yung pangalan, totoong tao yung Justice D, taga Court of Appeals, totoo rin yung pangalan ng Solid C. 'Di ba? He added that Solid C is also being investigated for possible violations, blah, blah, blah. 'Di ba? Totoo.
Diba? Credible tong mga Madriaga. Ito pa, sabi nila, hindi raw po totoo, wala raw alam ito. Tandaan ninyo, hindi po ito standby sa kanto. Law graduate si Madriaga. At hindi po niya sinabi, nakaklase niya si Sara. Kung bakit ba naman naisip ninyo na ang nakalagay roon ay mga kaklase ni Sara sa eskwelahan sa Baste. 'Di ba? Simple English hindi naintindihan. Oh. Yan yung mga pruweba niyan, mga ID. 'Di ba? Oh, certified security trainer. Hindi po ibig sabihin niya security guard trainer siya, ha? Diba? Tapos naging consultant din siya ng NBI. Oh. Bakit hindi ito ma-dispute ng NBI? Diba? Oh, eto, sa video hindi rin to totoo. June 19. At saka ito pa, bakit pina-take down ang page nito, ang personal account nito ni Madriaga? Ba't pina-take down ito? Kasi totoo yung mga laman at maraming ebidensyang nakukuha. Ang problema, nakapag-download na kami, pati videos, diba? Mga pictures na importante because we're expecting na talagang iti-take down ito. Oh, June 19. Sabi nyo AI to. Dali, paki-type AI. Diba? Oh. Yung inauguration. Nakaka-video call pa nga si Sara, oh. Sabi niya, again, September 29, 2021 yan. Just telling her that I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate for the 2022 presidential race. Diba yan yung pinupush nila noon? At etong si Ramil, na-meet ko rin ito noon doon sa may parte ng parking area ng PICC sa may Jollibee, doon banda. Meron dong parking area. Nakalimutan ko yung pangalan nung JNT. Yung parking area na yon, doon ko rin na-meet si Nino Barzaga, si Byron Cristobal, si Banat Bay. Doon ko rin nakadiskusyon yung mga yung grupong Sarah All. Yan. Kasi pinupush ng grupo na yan na si Sara mag-file ng kanyang COC. That was October 8, if I'm not mistaken, na mag-file ng kanyang COC pang Pangulo. Oh. Problema, hindi nag-file si Sara pang Pangulo. Yun, doon ko sila na-meet noon. Oh. Yung si Sara, nasa Manila Hotel lang, tapos yung mga supporters, yung iba mga from Davao, pumunta pa doon, hindi siya nagpakita ng lantaran. Pero merong vlogger, Manila vlogger, mga vlogger ni Isko, babae, nakakuha pa ng video na nandun siya sa loob ng kotse. Na kumbaga inispayan niya lang yung lugar kung anong situation ng mga supporters. Ito pa, November 24. A very smart security specialist, a sagacious leader, an equitable and conscientious local chief executive, a law-abiding and God-fearing woman, a very loving mother, Colonel Inday Sara has it all. Kailan yan? Nov 24, 2021. Eto siya. Si Madriaga. Oh. Diba? May resibo si Madriaga. No, mga taga-Batis, may resibo wala. 'Di ba? Documented. Oh. Ito pa, February. Ito yung mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito ay nangyari, I believe sa ano to. Sorsogon nga, Matnog. 'Di ba? 'Di ba sinasabi ko sa inyo noon, dahil nga gusto natin si Sara maka-tandem ni BBM ay tinitignan natin yung galaw ng kanyang biyahe. Nagmumotor siya kasama yung mga barkada niya.
Kailangan napansin natin kung saan siya mahinto, hindi siya pinapansin ng tao. She was like Lenny Robredo, nilalangaw, ika nga. Hindi katulad ng pagka sinabi mo pa lang na darating si BBM, naku, ang dami nang dumarating. Kahit na wala namang kasiguruhan. Si Sara, hindi. So pagdating niya ng Bicol, lalo siyang nilangaw. And that was Matnog Sorsogon. Oh. Tapos pagdating ni Sara ng Quezon Province, tapos February din, pinatigil na yun ni BBM. Hindi na pinatuloy sa kanya yung supposedly hanggang norte until February 16 na kung saan doon magkikita-kita para ipakilala siya, i-endorso siya sa mga Ilocano. Oh, I was there. Doon yun na ipakilala si Sara. Ang gusto ng mga tao noon is BBM Tito Soto. Ang gusto ng Ilocania. Hanggang La Union. Oh, yan ang gusto nila. Pangasinan, yun ang gusto nila. Pero nung ipinakilala na si Sara, edi BBM Sara na, unity team na. Ganon. Diba? Ako may resibo. Ang linaw niyan. Eto pa Namit na namin to. Sabi ni Go Philippines, parang namit na natin to eh. Oo, namit na namin to. Nalala ko na. Tapos nung huling araw ng yung meeting di Avance, doon sa May Soler. Sa labas noon, yung grupo nito nabigay pa ng mga t-shirt ng ganyan, ng isip, pati yung face mask na yan. Pinasa ni Inday sa kanya yan. Matnog Sorsogon pa to yung flag. Kung di siya kakilala, eto nga, mukhang si to eh. Parang si, kilala nyo to. Parang si Engineer Berto nga yan eh. And that's Madriaga. Diba? Sabi nyo, hindi kakilala ni Inday. Peke. Wow ha. Diba? Nagli-lecture siya sa mga sa mga security forces. TSG. Tinatanggi ni Monsayak. Pero may lumabas na yung pruweba, yung plake. Kasama siya. Tapos todo deny sila ngayon. Pero tignan nyo naman yung damit niya. Suit niya yung isip. That was July 7, 2022. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas credible ito kasi ito nandito sa Pilipinas, kusang loob sila, 'di ba? Na nagsasalita. Samantalang ito kasing si Saldico, tangina gumagamit pa ng AI, although valid yung AI niya, yung mga sinasabi ng AI, valid yun bilang tagapanira. Kasi ayaw ni Saldico na makilala siya ng taong bayan since nagtatago siya abroad. Baka nagpapalit na yan ng pagmumukha. Diba? Baka nanghiram na ng mukha yan sa aso. Ayaw niyang makilala pa siya. Kaya AI ang ginagamit niya sa paninira. Ang problema, butas-butas yung kanyang testamento. Sipin mo na lang, to make it consistent na nag-deliver ng ganitong halaga, nakalagay pati yung lumilitaw, nag-deliver pati barya. Nilagay ron sa maleta. Oh my God. Hindi nga niya masabi kung ano yung RR. Di ba? Tapos ang nag-upload, alam niyo kung saan, yung admin ng kanyang page, andito sa Pilipinas. Base sa IP address. Credible? Ito si Gutesa. Hindi porke dating Marine. Diba? Credible na. Tandaan nyo, may mga Marines na nadyadyaryo nang-hold up. Diba? Hindi porket dating Marines. Doon nga ako lalong nag-aalala kapag ka dating Marines o dating police, yung mga dati. Tapos bata pa. Nako! Malamang, 80% may ginawang kababalaghan niya kung ba't nahiwalay sa sa serbisyo. Diba, Jen? Sabi nyo, sa mga rally nga po, ilang piraso lang ang naka-green. That's correct. Sa mga karaban, di ba? Ilang piraso noon. Kami na nga nag-i-instruct na, mag-green kayo kung may damit kayong green. So, kasi para hindi nakakahiya. Di ba? Pero red talaga yung mga yun. Mini-attorney. Tama, Sir JDB. In law, sa witness competency, kahit sino pwedeng mag-witness as long as they're legally able to give evidence, generally requiring the capacity to understand,
questions and give understandable answers, meaning all are presumed competent unless they lack the basic mental and physical ability. So hindi raw lahat daw kahit sino po pwede basta kaya niya magbigay ng testimonya. 'Di ba? Kaya niya sagutin yung mga katanungan ng sagot na matino. Oh. And someone who served, maliban na lamang daw po yung may mga diferensya sa utak. Madriaga is capable because he is physically and mentally fit. Ang inihintay na lang ni Madriaga dyan, oras. Di ba? Yeah, that's right. Di ba? Hindi nila mapapasinunghalingan yung mga pruweba na yan, mga pictures na yan. No. Si Gutesa, nasaan si Gutesa? Doon na lang sa pagsasalita niya sa Senate. Nagalit tuloy doon si Au-Au. Di ba? Bakit? Yung number 20 ba yon? Hindi mo binabasa eh. Ingot magbasa. Hindi nagbabasa ng tamang script eh. That's correct, di ba? Ilang piraso nga lang, ito sasabihin sila pa nagpanalo. Oh my God. Okay? Tapos sino ngayon maingay? 'Di ba? Alam niyo yung perfect timing ilabas sana si Gutesa. Perfect timing po nito nung rally ng mga DDS sa EDSA. Perfect timing 'yon. Bakit hindi na ilabas? 'Di ba? Panay daldal ni ni Mike Defensor. Nilipat po dinukot po yung pamilya niya, ganyan. Inilipat po namin yung pamilya ni Gutesa. Wala namang maipakitang pruwebang pamilya. 'Di ba? Wala man lang pictures. Lipat po namin sa mas safe na kinuha namin sa NBI. Wala ba pruweba? Ay nako. Hindi pwede. Hindi pwede praning yun eh. Sana walang mangyaring masama kay Madriaga. Speaking of, sana walang mangyaring masama kay Madriaga, pag-usapan na natin ito, attorney. Okay? Sabi, unang-una, di nagnakaw si Gutesa. Okay, wala namang sinasabing nagnakaw si Gutesa. Ba't magsisinungaling yung tao? Ay, ang tanong ito, nasaan si Gutesa? Isipin mo yung kanyang backup, senador ng Pilipinas, Vice President ng Pilipinas. Di ba? Nasaan siya ngayon? Isipin mo pag ganun kabigat yung mga hawak mo, bakit hindi ka makalabas? Di ba? Wala siyang magagain sa pag-testify niya kundi puro death threat. Anong magagain? Sagutin niyo na lang, nasaan si Gutesa? Ay, nako. Meron pang kwentong ginawa nun. Si Gutesa, pinapirma na yan. Umatras na yan. Darating ang ilang araw, ilalabas yan na nag-recant na ng kanyang testimonya. Bakit? Siguro, na-realize ng tao, ang ina nyo, nagamit nyo sa katarantaduhan. Akin na tong bayad. Bahala kayo mag-away-away.